Hello. Hi. Good evening. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagdalaw ng ating kapatid sa laman, sa pamilya Buna Agwa at pamilya Arlante. Narinig pa? Ngayon po, meron tayong dalawang sitas na nagkaloob. Ating pong bibigyan ng buhay. Ito pong una, tungkol po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipino. Ito po ay pangyayari na kung saan ipinakikilala niya unang-una ang ating dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, kung tatanungin natin ang ating sarili, kilala natin ang ating dakilang Panginoon bilang anak ng Diyos, bilang Panginoon, pero sabi dito, apostol at dakilang saserdote. Bakit po? Kasi po, nangaral din siya ng Ebanghelyo. Ang tungkulin ng mga apostol, mangaral ng Ebanghelyo. Dakilang saserdote, dahil ang kanyang sarili, kasi pantungkulin ng dakilang saserdote, ang kanyang pagkasaserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Kung baga, doon sa mga Levita, meron ding tinatawag na saserdote at yung mga namumuno doon ang tawag doon dakilang saserdote. Ang pinakatungkulin po kasi ng saserdote, kung kay Melchizedek, siya ang tumanggap ng ipinagkaloob noon ng isang hari o ng isang tao, si Abraham, ng kanyang mga samsam, si Melchizedek ang tumanggap. Kumbaga, sa mga Levita naman, ang mga yung 11 kapatid ni Levi, sila po ang nagbibigay ng kaloob para mamuhay ang mga Levita. Ngayon, ang mga Levita naman ang siyang gumagawa upang sa ganun, kung nagkakasala man ang kanyang mga kapatid, sila po ang tagakain tungkol sa mga bagay na iahandog at susunugin. Mga Levita po ang gumagawa. Bakit po siya tinawag na dakilang saserdote? Kasi po ang ating dakilang Panginoon, hindi po siya naging kabilang sa mga Levita. Dahil mula po siya sa lipi ni Juda. Ang kanyang ginawa, sa halip na hayop ang ihahain, ang kanyang sarili ang inihain niya doon sa cross. Isinakripisyo niya upang maging pangtubos ng kasalanan ng sangkatauhan. Kaya po siya tinawag na dakilang saserdote. Minsan lang po niya ginawa yan at naunang ginawa niyan bago pa tayo isinilang. Imagine, 2,000 years ago, ginawa niya na yung pag-alay, samantalang nung panahon ng Levita, magkakasala muna bago tutubusin. Pero yung ginawa ng ating dakilang Panginoon, baliktad. Nauna muna siyang tumubos, kasama na tayo doon. Ilalakip lang natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pananampalataya na kasama tayo doon sa pinatawad ng Diyos. Na hiningi niya na sinasabi, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ibig sabihin, ang pagkakasala pala natin ay nanggagaling sa kawalang kaalaman o kainosentihan. Kumbaga, hindi tayo pwedeng magmarunong dahil may mga bagay na hindi pa natin alam. Kaya doon po tayo nagkakasala. At kung titingnan natin, ang sumaryo ng pagkakasala, paglabag.
o hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon po, inilagay si Moises na pinakapundasyon upang ang bayan ng Diyos ay mailayo doon sa Ehipto at madala niya doon sa lupang pangako. Kumbaga, naging instrumento si Moises upang sa ganon magkaroon ng kahayagan na maipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ni Moises. Ano mga ginawa niya? Nagbigay ng mga halimbawa upang ang tao ay manumbalik sa Diyos. Ano po ang mga ginawa niyang halimbawa ng hanguin ng Diyos ang mga Israelita? Sa pamamagitan ng tungkod ni Aaron, ginawang dugo ang tubig. Nagpalabas siya ng mga palaka, mga puto, o langaw. Nagkaroon ng mga piste sa baka at mga kabayo, sa asnuman o sa kamilyo. At lahat ng mga tao nun ay nagkaroon ng salot sa bukol ang mga Ehipsyo. Nagkaroon ng ulan na tinatawag granizo. At yung balang. Lahat mo yan ay ginawa ng Diyos na bilang patutuo para sa mga Israelita. Pero anong ginawa nila? Sabi nga, naging matigas ang kanilang mga puso. Na ang sabi dito, lagi silang nangagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila nangakilala ang aking mga daan. Na sinugo si Moises para ilatag yung magiging daan ng tao. Ibinigay yung mga kautusan, yung mga palatuntunan, at mga kahatulan. Pero anong ginawa ng mga Israelita? Hindi nila nangakilala ang aking daan, ano pat aking sinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Ngayon po, kung titingnan natin, ilalagay natin sa ating sarili. Siguro, lahat tayo ay hindi mawawalan ng tinatawag na problema. Mga dinaranas nating mga pagdurusa, kahirapan, o kung ano pa man na bumabagabag sa ating kalooban. Lalong-lalo na yung kabalisahan. Lahat ng yan ay isang parte na kapag hindi natin kinilala sa ating sarili, ang tinatawag na apostol at dakilang saserdote, ang ating dakilang Panginoong Jesucristo, ang mangyayari po niyan, kahit tayo man, hindi tayo makapapasok sa kapahingahan. Ano pong ibig sabihin ng kapahingahan? Na kung tayo ay sobra-sobra yung pag-iisip, pag-aalala, hindi makaka-relax ang pag-iisip. Dahil po, wala po tayong, kung tingnan, wala po tayong magagawa sa atin lang. Dahil ang ating kakayahan, limitado lang. May mga bagay na kinakailangan nating isurrender sa Diyos. May mga bagay na Diyos lang ang makagagawa. Dahil tayo ay nilalang niya. Ayon sa kanyang larawan, kinakailangan natin sumunod sa ating dakilang Panginoon na walang iba. Siya ay naging daan, naging halimbawa upang sa ganon, sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa ating dakilang Panginoong Jesucristo, tayo po ay mabuksan ang ating mga kaisipan, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay, sapagkat tunay nga po na kung malakas ang ating pananalig, anumang bagay na ating hingin sa ating dakilang Panginoon, ipagkakaloob po sa bawat isa sa atin. Kaya po, sabi nga, manalig tayo sa Diyos. Kung tayo man ay punong-puno ng problema, alalahanin natin, nandyan talaga palagi ang problema. Kung kasama natin ang Diyos sa pag-solve sa lahat ng problema, pagkakalooban niya tayo ng karunungan, kaalaman, upang sa ganon,
matutunan natin ang lumaban. Sabi nga, sa, kung titingnan natin, kung pagod na pagod ka na sa kakaisip, sa iyong pasang, para hindi ka na mahirapan, ilapag mo. Dahil, mabigat nga eh. Kumbaga, alam nang mabigat, bit-bit pa rin. Bitawan na yan. Ang pinaka-ano diyan, susi diyan, is surrender sa Diyos ang lahat ng bagay. Kaya kung meron mang mga problema, karamdaman, normal lang po yun. Ang karamdaman ay isang parte ng ating pagkabuhay na itong katawan na ito, sinasabing may kahinaan. Marupok. Dahil kung minsan, hindi mo lang painumin ng tubig, may sakit na. Hindi mo lang pakainin, nang hihina na. Dahil mahina, marupok. Kaya nga ang tao po ay namamatay. Kaya po, kung meron tayong problema, ipagkatiwala natin sa Diyos. Kung tayo may karamdaman, ipagkatiwala natin yun sa Diyos. Huwag na natin gayahin yung mga Israelita na noon. Pinaliwanagan na ni Moises, tinuruan na ng lahat ng mga palutuntunan at kautosan ng Diyos, matigas pa rin ang kanilang mga puso. Huwag na po natin silang gayahin. Kung titingnan natin, ano ang koneksyon ng panahon ni Moises at ngayon? Nangyayari rin po yan. Dahil sabi sa banal na kasulatan, walang bago sa ilalim ng araw. Yaong nangyari noon ay siyang mangyayari ulit ngayon. Ibig sabihin, paulit-ulit lang po ang nangyayari dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya po, nasa atin na lang kung tinuturuan tayo ng tamang pamamaraan para sundan natin yung halimbawang ibinibigay ng ating dakilang Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Kanya. Sabi nga, may bahay. Alin ba ang mas mahalaga? Yung bahay na itinayo o yung nagtayo ng bahay? Katulad din naman dito, halimbawa, nabuo itong bahay na to. Hindi siya mabubuo kung wala siyang karpintero. Sino yung mas mahalaga? Itong bahay na to o yung nakatira? Siyempre, yung nakatira. Sabi nga, tayo yung bahay ng Diyos. Mas mahalaga tayo sa paningin ng Diyos. Kaya kinakailangan natin, ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga sarili at sikapin natin na tanggapin natin sa pakiramdaman natin siya at papasukin natin siya sa ating mga puso. Doon natin malalaman ang milagro ng Diyos. Doon po natin malalaman at makikilala ng lubusan ng Diyos kapag nakapasok na siya sa ating mga puso. Eh po, mayroon pang isang aralin. Sabi dito, sa 1:14, huwag magulumihanan ang inyong puso. Ito po ang pinaka-problema kasi ng puso. Hindi sa pag-ibig na pantao, yung pag-ibig na in love sa isa't isa. Yung pag sinabing magulumihanan, dapat ikalma lang natin ang ating puso. Dahil kapag marami tayong inaalala, marami tayong iniisip, hindi lang po utak ang apektado natin, kundi pati puso. Dahil minsan, makwentuhan lang tayo ng nininervyos na tayo. Kaya kung titingnan natin, sabi nga, ikalma lang ang puso. Ano sabi niya? Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Kung sumasampalataya tayo sa Diyos, dapat kalakip palagi ang ating dakilang Panginoon. At sampalatayanan natin siya. Sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Sabi sa English, sabi niya, sa maraming tahanan, there are so many mansion. Sabi nga, kung titingnan natin, kung itong nakikita natin ngayon na bahay, kahit ano man yan, barong-barong, kubo, o dampa, o konkreto man yan,
na pinalalagay nating bahay. Katulad lang yan yung pamumuhay natin. Temporary yun. Ang importante po dyan, mayroong inihanda ang Diyos na pinakabahay na siyang tatahanan natin pagkatapos ng buhay na ito sa kanyang pagdadating. Sabi nga, there are so many mansions in His Father's house. Sabi niya, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Totoo po. Naghanda na ang Ama ng mga kalalagyan natin. Lamang, tayo po ay nandito pa sa ibabaw ng sanglibutan. Kung tayo nga yung pinakapangarap ng isang tahanan, magkaroon lang ng isang masisilungan, tapat na yon dito sa ibabaw ng sanglibutan. Dapat, wag lang dito, pati sa second life, o yung sinatawag na ikalawang buhay, o buhay na walang hanggan. Pagkanasain natin na magpunta tayo doon sa bahay na inihanda ng Diyos. Kaya yun po, pag-ingatan natin ang ating mga sarili na hindi tayo mapahamak o mapalayo sa Diyos. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naroon, kayo naman ay lumuon. Napakasarap pakinggan. Kasi po ang pinaka-purpose po talaga ng ating dakilang Panginoon. Walang iba. Ang lahat ng mga nakakakilala sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya at nananalig sa Kanya, kung saan man siya maparoon, dapat nandoon din tayo. Di ba ga? Offer yan, nasa atin na lang kung susunod tayo sa Kanya. Paano tayo makasusunod? Sabi nga dito, at kung saan ako paroroon ay nalalaman ninyo ang daan. Siyempre, para malaman natin kung nasaan ang ating dakilang Panginoon, meron po siyang daan, way, para masumpungan natin ang kinaroroonan ng ating dakilang Panginoon. Merong nagtanong, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano nga nalalaman namin ang daan? Sa madaling salita, kinakailangan merong magtanong para ipaliwanag ng ating dakilang Panginoon ang tinatawag na daan. Siyempre, para din sa ating, katulad ng mga nangyayari sa totoong buhay natin. Tuturo sa atin yung lugar. Pero, hanggat hindi itinuro yung dadaanan mo para makarating ka sa isang lugar, hindi mo talaga malalaman kung walang magpapaliwanag. Kung saan ka liliko, kung ano yung mga dadaanan mo, bago ka makapunta sa iyong paroroonan. Sabi ng ating dakilang Panginoon. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ngayon, sabi niya, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Para makarating tayo doon, kinakailangan natin ng daan. Sabi niya, ako ang daan. Ibig sabihin, kinakailangan, hanapin muna natin si Kristo sa ating mga buhay para masumpungan natin yung kinaroroonan niya. Kinakailangan, unahin muna natin yung daan. Kung saan tayo mag-i-start at saan matatapos. Kasi mangyayari niyan, para tayong pabalik-balik sa daan, hindi natin alam kung main road na pala yun, o service road, o baka pahilalay doon sa pupuntahan natin. Kaya siyempre, siguruhin mo muna yung daan. Halimbawa, pumunta tayo dito. Hindi natin alam yung lugar papunta rito. Kung walang magsasabi kung saan ka liliko, hindi natin malalaman yung daan. Kaya, nagkakamali tayo. Hindi natin matumbok kung saan talaga yung direksyon papunta dito. Di ba ga? Dito, sabi ng ating dakilang Panginoon,
Ako ang daan. Una, kilalanin muna natin si Kristo. Kasi, mayroong mga tao na kilala lang si Kristo. Ano yung way para makuha natin yan? Hindi yung kilala mo lang siya. Alam mo na yung way. Hindi. Meron siyang tinatawag na ebanghelyo o mga turo ng ating dakilang Panginoon para masumpungan natin yung tunay na daan. Ano yung mga turo niya? Itinuro niya kung paano tayo manalangin, kung paano dapat maglimos, kung paano dapat magpatawad, kung paano dapat ibigin ang kaaway, kung paano dapat magalit, kung paano dapat na gawin natin yung mga bagay na kasi napakarami po niya. Sa Mateo 5, nandiyan na lahat. Yung mga turo ng ating naging, pati sa mga kautusan, sa pagpaparaya, napakarami po niyan. Ngayon, alam natin si Kristo o kilala natin si Kristo. Siya yung daan. Palagi nating ilalakip yung ebanghelyo para masumpungan natin yung mga corner ng daan na yan. Mga sign para alam natin na sure tayo doon sa daan. Kasi napakaraming daan. Sabi niya, ako ang daan at ang katotohanan. Ang ebanghelyo po ang katotohanan. Na walang iba, sabi nga, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kung tayo po ay punong-puno ng problema, punong-puno ng pagsubok, hanapin natin yung katotohanan para makalaya tayo sa mga bagay na yan. Alam natin, kaya nang naririyan yung mga bagay na yan, mga halimbawa yan o pamamaraan ng Diyos para tayo matuto. Kumbaga, parang kumbaga sa pamamaraan ng pambuhay natin, fundamentals na lang yun eh. Bakit ika nga binigyan ako ng kapitbahay na ganito? Bakit ika nga mayroon akong asawang ganito? Kasi ganito ka rin. Kaya ka pinatnir ng ganito. May purpose po ang Diyos sa mga bagay na yan. Kaya kinakailangan nating hanapin yung katotohanan. Sabi pa niya, at ang buhay. Ngayon, dapat po, kapag kilala natin si Kristo, dapat ang ikinabubuhay natin sang-ayon din sa kalooban ni Kristo. Sang-ayon sa kanyang mga aral. At sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya, hanapin natin yung daan, yung buhay at katotohanan. Si Kristo lahat yan. Ang purpose natin makarating sa Ama, lahat ng yan dadaan kay Kristo. Kaya kahit tayo manalangin, hindi pwedeng direkta tayo agad sa Ama. Idadalangin natin, palagi natin ilalakip yung pangalan ni Kristo. Kasi nga, siya nga yung daan. Ito yung Ama, ito tayo. Siya yung nasa pagitan eh. Kung wala yung connection, hindi tayo makakarating sa Ama. Kung ako'y nangakilala ninyo, ay mangakikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong mga kikilala at siya'y inyong nakita. Yan po ay sinabi ng ating dakilang Panginoon sa kanyang mga alagad. Para din tayo, nagtatanong, nga katulad nitong si Felipe. Kaya, kung noon man, ipinakikilala ng ating dakilang Panginoon ang kanyang Ama sa pamamagitan niya mismo. Dahil ang kanyang mga gawa ay ginagawa niya yun, nandun ang Ama. Kasama niya. Kaya siya tinawag na anak ng Diyos dahil nabuhay siya sa laman. O anak ng tao ang kanyang katawan. Pero yung nandoon, nananahan sa buhay na yon, sa katauhan ng anak ng tao, ang anak ng Diyos. Dahil kakasunod siya sa kanyang Ama. Kaya tinatawag na anak. Ngayon, sabi niya,
Kung ako'y nangakilala ninyo, ay mga kilala ninyo ang aking Ama. Para malaman natin yung pinupunterya natin na ating Ama, dapat kilalanan natin ang ating dakilang Panginoon. Kung papaano niya tayo inibig, ganun din ang pag-ibig ng Ama sa atin. Kaya, huwag tayong matakot. Sabi ng iba, nung panahon daw, ang Ama ay mabangis, dahil puro patayan, gera, nung mga panahon, imagsik kaharian sa kaharian. Kasi po noon, hindi pa kasi nailalagay sa posisyon yung mga lingkod ng Diyos. Kumbaga nakahiwalay pa kalat-kalat. Kaya kinakailangan maraming mga mangyari para maiposisyon ng Diyos ang mga Israelita doon sa lupang pangako. Kaya ganun ang nangyari. At mayroong mga nananakop na lumalaban sina David, Haring David. Kaya ganun po ang nangyari. Sabihin natin nabagsik. Pero hindi naman ganun. Kung gaano ang pagkakilala natin sa ating dakilang Panginoon na ayaw niyang may mapahamak sa bawat isa sa atin. Kahit isa man, ganun din po ang Ama. Dahil siya, kaya nga niya sinugo ang kanyang bugtong na anak na pinakahain patungkol sa mga kasalanan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na una nang umibig sa atin. Sabi dito, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Siguro kung tayo nasa kalagayan din ni Felipe, nagpapakilala si Kristo, ang pagpapakilala ng ating dakilang Panginoon, para mo na rin nakilala ang Ama. Ang gusto natin, nakikita ng mata. Sa totoo lang, hindi po yan nakikita ng mata. Nararamdaman natin yan. Ang presensya ni Kristo, ang presensya ng Ama sa ating mga buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ang panahon ako inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Ngayon po, magtatanong tayo. Ano ang pagkakaiba? Sabi, isang Diyos. Nakakita sa Ama, o nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Ibig sabihin, ano ang pagkaiba nilang dalawa? Ang Ama, nandun lang sa kanyang luklukan. Hindi siya umaalis doon. Kaya nga mayroong kapangyarihan, sinusubo. At mayroong mga arkanghel na sinusubo sa buong kalawakan, sanglibutan. Dahil sa ang Ama, nandun lang sa kanyang, walang pagbabago, nandun lang siya sa kalagayan yun. Kumbaga, ito yung sanlibutan, andito lang siya sa ibabaw. Ngayon, meron dong parang isang pagitan sa Diyos at sa tao. Kaya po ang ating dakilang Panginoon ay sinubo niya dito sa loob. Pagpasok niya sa sanlibutan. Kaya po, siya po ang palaging nakikipag-ugnayan nun sa mga propeta. At maging yung Espiritu Santo, ito naman nag-uudyok dun sa mga propeta na isulat lahat ng mga pakikipag-ugnayan ng ating dakilang Panginoon sa mga tao sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya marami tayong nababasa yung mga sulat ng mga propeta. Magkakaiba-iba po sila, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Kaya makilala lang natin si Kristo, pati yung aral niya, makikilala rin natin ang ating Ama. At mapipil natin sa ating sarili kung ang sinasabi natin na sumasampalataya tayo sa ating dakilang Panginoon, sumasa Espiritu naman tayo po. Ibig sabihin, hindi po sila magkakalaban. Iisa lang po ang sasabihin nyo. Sabi dito, hindi kabaga nanampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Kasi kung titingnan po natin,
marami pong ginawang milagro ang ating dakilang Panginoon. Imagine, yung mga taong nakapaligid sa Kanya, ang pagkakilala lang sa Kanya, karpintero, anak ni Joseng Karpintero. Pag sinabing karpintero, ang luwagi or panday. Ngayon, ang tao kasi tumitingin lang sa pinanggalingan. Kung ang ama mo ika nga ganito, ganun ka rin. Kasi yun lang naman ang itinuturo noon, wala pa namang schooling noon, di pa uso yan. Ngayon, sabi dito, malaunang hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa anak. Kung tayo man, ng mga panahon yun, magdududa tayo. Dahil siyempre, imposible paniwalaan ang ating dakilang Panginoon. Pero, sa mga makapangyarihang gawa, nakapagbuhay siya ng patay. Ang mga bulag, nakakakita. Ang mga bingi, nakakarinig. Ang mga pingkaw, nakakalakad. Ang mga may mga kitong. Kung titingnan natin, hindi po madalian ang pagpagaling. Pero hindi po kinilala ang ating dakilang Panginoon. Pero yung isang tao na inaalihan ng mga mababang espiritu o ng demonyo, kilala po si Kristo. Anong sabi ng espiritu? Ikaw na anak ng kataas-taasan, naparito ka ba upang kami puksain? Anong ginagawa ng ating dakilang Panginoon? Sinasaway niya yung espiritu dahil kilala siya para hindi na magsalita dahil mabubunyag siya. Ibig sabihin, yung mga kasama ng ating dakilang Panginoon naghahanap pa ng pruweba o patutoo ng pagkakakilanlan ng ating dakilang Panginoon. Pero, yung mga espiritong nakakilala sa ating dakilang Panginoon, nanginginig na sa takot. Kaya kung titingnan po natin, ang mga espiritu mas bukas po kasi ang kanilang pag-iisip, madali nilang makilala ang Diyos. Madali nilang makilala ang kapangyarihan ng Diyos. Kumpara sa ating mga tao, kasi meron tayong limitasyon. Ang nakikita lang natin, yung visual nating mata, nakikita natin yung kaharap natin. Ganun lang. Pero, hindi natin alam. Kahit taliksikin mo yan, kung kapwa-tao natin, makikita mo siya o makikilala mo siya sa gawi o ugali kung ano ang pagkatao. Unlike sa espiritu, nakikilala niya yung pagkatao o yung antas natin bilang lingkod ng Diyos. Kaya kung tayo po ay matuwid, tayo po ay naging mabuti sa harapan ng Diyos, takot din ang mga masamang espiritu sa lingkod ng Diyos. Kasi po, lumalarawan doon na sabi nga, naalala natin yung dalangin ng tao. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating walis. Kaya po ang mga espiritu minsan inggit sa tao. Kaya nga po, nananakit sila ng tao. Minsan, pinipermisyon nila ang tao para hindi makatulog at binibigyan ng sari-saring karamdaman dahil po sa inggit. Kasi larawan tayo ng Diyos. Imagine, pumasok si Kristo dito sa ibabaw ng sanlibutan. Hindi nabuhay bilang espiritu, kundi bilang isang tao. Sabi nga, at nagkatawang tao. Si Kristo po yun. Mas pinili niya ang buhay ng tao. Mahirap, pero kung titingnan natin, larawan kasi ng Diyos ang pagkakalalang ng bawat isa sa atin. Tuloy natin. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama. At ang Ama ay nasa akin, o kaya'y magsisampalataya kayo rin dahil sa mga gawa.
Bagamat hindi natin nakita yung mga gawa na ginawa ng ating dakila ito, nabasa lang natin sa banal na kasulatan. Sabi nga, mapalad kayo dahil kayo sumasampalataya dahil sa inyong nakita. Pero masigit na mapalad yung sumasampalataya bagamat hindi nila nakita. Tayo po yun. Hindi natin nasaksihan ng ating mata si Kristo. Yung mga makapangyarihang gawa na kasama niya ang Ama, hindi natin nakita yan. Nabasa lang natin sa banal na kasulatan. Pero, sumampalataya tayo na yun pala ay bagamat hindi natin nakita, pero naniniwala tayo, nangyari yun. Kaya masigit tayo mapalad. Sabi dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din niya naman niya ang magawang aking ginagawa. Ngayon, kilala na natin si Kristo. Sumasampalataya tayo kay Kristo. Meron siyang mga ginawa na sinasabi, kung sumasampalataya tayo kay Kristo, sabi dito, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Ibig sabihin, nagbigay na siya ng mga example o halimbawa na kanyang mga ginawa. Makikilala natin ang ating sarili na tayo'y sumasampalataya kay Kristo kung yung kanyang ginawa nagkaroon ng repetition sa atin. Nagkakaroon din ng kahayagan sa atin. Halimbawa, si Kristo, ang panalangin niya, wala kahit isa man ang mapahamak. Kung ang kaisipan natin, kahit kaaway man yan, kahit hindi natin kabati, ang gusto natin, magbago siya. Ang gusto natin, makasama rin natin siya. Kung sa buhay na walang hanggan, nagiging kahalintulad na rin tayo ng ating nagilang Panginoon. Pero kung halimbawa, umiiral sa atin, puot sa kapwa, hinanakit, sama ng loob, wala po tayo, wala si Kristo sa buhay natin. Kasi po, followers tayo ni Kristo. Kung halimbawa, si Kristo'y nasaktan, pinahirapan, pinatay, handa din natin isakripisyo ang ating sarili. Kung si Kristo'y nagpuyat sa kadadalangin sa bundok, dapat marunong din tayong magbigay ng pagkakataon sa ating sarili na manalangin sa bundok. Dahil follower na tayo ni Kristo. Kaya, sumusunod tayo sa gawa na ginawang halimbawa ni Kristo. Kung si Kristo'y sinampal, tinuya, nilibak, sinipa at marami siyang dinaanan. Tapos ayaw natin na napagsasabihan man lang, ayaw natin nasasaktan, hindi tayo tagasunod ni Kristo. Dahil si Kristo nga, tinanggap nga yung mga palo, ampas, dapat marunong din tayong tumanggap ng hampas. Hayaan natin, libakin tayo ng libakin, tuyain ng tuyain. Problema na nila yun kasi silang gumagawa. Huwag lang natin i-counter. Dahil parehas na rin tayo nila. Kung siya'y makasalanan, kapag kinounter mo, dalawa na kayo. Kaya, ignore mo na lang, hayaan mo siya sa ginagawa niya. Dahil si Kristo, marami siyang dinanas, naging tahimik lang siya. Hindi siya nag-response. Hindi siya sumagot. Kaya, ang pagsunod sa ating dakilang Panginoon, dapat sumasang-ayon din sa halimbawang ginawa niya. Unang-una, meron tayong mindset na dapat kung paano inibig ng Ama ang kanyang mga nilikha ng mga tao, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Ganon din tayo kung paano inibig naman ni Kristo ang sanlibutan na binigay niya ang kanyang buhay. Handa rin tayo magsakripisyo ng ating buhay alang-alang sa ating kapwa. Sampula lang. Sarap na sana ng tulog ngayon dahil sa kahilingan ng ating kapatid. Sinakripisyo natin yung mapuyat, mapagod, antukin, andito tayo. Kumbaga, isang sampu yan ng sakripisyo.
Sabi pa po dito, gagawin din naman niya ang magawang aking ginagawa at lalong dakilang magawa sa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroonan. Ibig sabihin, meron pa palang mas higit na magagawa natin. Kasi siya patapos na. Kumbaga, 3 years lang yung maging ministry niya. E tayo, gano'ng nakatagal sa paglilingkod? Gano'n na natin nakikilala na mayroong Diyos? Siguro, nung bata pa tayo, alam na natin may Diyos. Alam na natin si Kristo, kilala natin siya, pati yung kanyang mga aral. Mas mahaba pa nga yung na-experience natin sa piling ng Diyos. Kasi si Kristo, 3 years lang siya gumanap ng ministry. No? Mula 30 years hanggang 33 years. Tapos namatay na siya. Yun na yun, mas mahaba ng experience natin. Kumbaga yung karanasan, yan po ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na akala natin wala lang. Pero makikita mo yan, pag babalikan natin yung mga ginawa natin, kung mahalaga po yan, kung nakagawa tayo ng mabuti, pagpasalamat natin. Kung may nagawa tayong mali, ihimik natin ng tawad. Kasi po, iba ang kalagayan natin sa kalagayan ni Kristo. Kasi po, tayo, tao, ang normal na kalagayang tao. Pero si Kristo, lalang ng Espiritu Santo. Kaya, takot sa Kanya ang mga masamang Espiritu at mga demonyo. Sa atin, takot din sila sa atin. Pero problema, baliktad. Tayo yung takot sa kanila. Di ba ga? Saan tayo dapat matakot? Sabi nga, ang demonyo, unang nagkasala. Sino ang dapat natin katakutan? Yung demonyo na nagkasala? O yung, sabi nga, yung creation o creator? Yung nilalang o yung lumalang? Dapat sa Diyos tayo matakot. Dahil meron pupuntahan na natin na isang tayo. Kumbaga, huwag na natin sundan yung pangyayaring ginawa sa Satanas. Napahamak siya, lumabag siya sa Diyos, at huwag na natin susundan yung kanyang ginawa para hindi tayo mapunta sa pagduro sa Diyos at pagdating ng panahon. Hanapin natin yung pinalalagyan ng Ama, pinalalagyan ng ating dakilang Panginoon sa Kristo. Sabi pa po dito, at ito ba yun? Parang lumagpas na ito ah. Mabuta akong 12. Ngayon, pero parang nakukulangan pa kaya. Ubusin pa natin yung 30 yun. Alam mo, ang ganito lang po kasi yan. Itong gospel, binibigkit natin yung way of truth of Christ. Itong ebanghelyo na to, ito yung katotohanan. Ito rin yung daan para masumpungan natin si Kristo. At ito rin ang nagbibigay sa atin ng chance para magkaroon tayo ng buhay. Huwag natin ilalayo ang ebanghelyo. Pag nasumpungan natin ang ebanghelyo, masusumpungan natin si Kristo yung pinakalaman natin. Kaya, madali pong unawain ang ebanghelyo. Basta papasukin lang natin sa ating tainga. Dapat mag-mimik siya sa gitna pag nilay-nilayan natin. Huwag natin titingnan yung mukha ng sasalita, kundi yung laman ng mensahe, kung ano ang pakikinabangin natin, sapagkat tayo rin naman ang magkakaroon ng benepisyo niya at hindi ang iba. Sabi nga, magkaroon tayo ng direct na relasyon sa Diyos. Ganoon din sa ating kapwa. Kasi po, kahit sabihin natin, gabi-gabi tayo nananalangin, gabi-gabi tayong humihingi ng tawad, gabi-gabi tayo nananalangin, hindi naman tayo nakikinig ng ebanghelyo, yun useless. Gabi-gabi tayong humihingi ng tawad, hindi rin tayo nagpapatawad, useless pa rin. Kaya dapat, sumasang-ayon lahat sa kautusan o sa mga kasulatan ng ating mga ginagawa. Yun lang po ang importante na dapat matutunan natin.
Paano natin malalaman na natuto na tayo? Kapag marunong na tayong mag-share ng gospel sa ating kapwa. Ibig sabihin, hindi lang natin sinasarili na tayo lang yung nakikinabang. Turo natin sa mga anak. Yung kabutihan asal, marunong tayong manalangin, turuan din natin sila manalangin. At kung na marunong na tayong magpatawad, mas maigi pa nga yung mga bata. Nag-away-away, maya-maya bati. Pero yung mga nanay, tatay, yung kaaway, hindi lang taon, dekada, hindi pa nagpapatagara. Kaya magsigit na napalad, yung bukas ang pag-iisip, ginawang halimbawa ang mga bata, tularan natin. Ang bata, madali pong magpatawad. Siguro hanggang dito na lang, ibagi natin sa oras ito. Salamat po sa Diyos at ano man ang ating mga kahilingan, karaingan, pagkatiwala natin sa lahat sa Diyos at sa kahilingan ng ating kapatid o pamilya Bunagwa ay pagkalog naman ng Diyos ang kahalagan ng kagalingan ng karamdaman ng kanyang at magkaroon ng protection o tahanin ito upang mailayo sa lahat ng kasama. Salamat sa Diyos at mapagpalang gabi sa bawat. Ang magsabi, siya ay kasama.